niya ang illegal substance sa Davao City. Kasi ang tagal na niyang mayor 1987 silang nag-start dyan Davao City. Duterte na ang umahawak ng Davao City. Biruin mo isang lugar lang yan, Davao City, hindi nga nila na wakasan ang mga illegal substances. May mga nahuli pa na mga shabu laboratory. O, diba? Kaya ang ginawa lang, ganito lang daw ang sabi ni Garma, Ruina Garma, ang sabi ni Garma sa Quadcom, ang ginawa lang daw, ni Duterte, ay kung ano yung ginagawa nila pattern sa Davao, ginawa nila national, ginawa nila sa buong bansa. At ano yung lumabas na conclusion? Yung lumabas na sa investigation ng Quadcom, yung kanilang conclusion, ang lumabas ay peke. Peke ang war on drugs ni Duterte. Ang kanilang war on drugs ay ginawa lang nila para pagtakpan ang kanilang family drug enterprise. Yan ang sabi sa Quadcom, para daw pagtakpan ang family business ng mga Duterte. Yan ang sinabi sa Quadcom. Hindi ako ang nagsabi niyan. Hindi ako nagsabi niyan. Yan ay galing sa investigasyon sa Quadcom. Diba? Kaya wala yung sinasabi niyo na ganyan. Wala yan, Kaya, eto masasabi ko sa inyo, anong ginawa ni Duterte? Di ba, nasasangkot si Michael Yang? Gusto niyang protektahan si Michael Yang. Anong ginawa niya? Ginawa niyang economic advisor para hindi maggalaw ng mga otoridad. Dahil alam niya, kapag ginawa niyang economic advisor si Michael Yang, protektado na ito. Anong sabi niya siyento? Wala daw, nung ginawa daw ni Duterte na economic advisor sa Michael Yang, untouchable na daw. Hindi na daw nila maimbestigahan. At kung saan daw pumunta si Michael Yang, nakabuntot na daw ang PSG. May sarili na siyang PSG. Guarded na siya. Hindi na siya pwedeng imbestigahan. Untouchable na siya. Yan ang ginawa ni Duterte. Prinotektahan niya ang isang Chinese citizen. Ginawa niyang economic advisor para lang hindi maimbestigahan sa mga kaso na kinasasangkutan na mga illegal, mga shabu laboratory, diba? O mga kaibigan, ang lahat ng sinasabi ko, yan ay nanggaling sa Quadcom investigation. At hindi yan gawa-gawa lang. Nasa Quadcom investigation ang lahat ng mga sinasabi ko. Diba? Yan po ang katotohanan. Yan po guys, Yan. Okay. So, ano pa? Okay. Ano pa mga kaibigan? Ito pa. So, ito naman guys, issue, Ito po, mga maiinit na issue ngayon. Bigla siyang sumikat sa kanyang saltik, So, kinumpirma ni Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga na tatangkain niyang palitan bilang leader ng Kamara si House Speaker Martin Romualdez. I hope Majority Leader Sandro Marcos won't hold it against me and won't stand in my way. Saad niya ngayong hapong September 16, 2025. Nakausap ko na almost lahat sa plenary. Mixed reactions. Some are open to it, some are supportive, and some wish to continue supporting Speaker Romualdez. We're getting the numbers. We have 1, 2. Now, maybe dagdag ni Barsaga.
My gosh. Yung mga Toby Tionco nga Toby Tionco, hindi umubra. Albi Benitez, hindi umubra. Duke Frasco, hindi umubra. Siya pa kaya na merong trilileng, trilileng. Di ba? Ay, nagpapatawa naman ito. Nagpapatawa naman itong si Kika Barsaga. Grabe, no? Ay, nako. Yan. So, ito pa. AFP, Armed Forces of the Philippines, nagpaalala sa mga sundalo na manatiling apolitical sa kabila ng pagsuporta sa anti-corruption drive ng pamahalaan. Muling pinaalalahanan ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang mga miyembro na manatiling apolitical sa kabila ng mga issue ng korupsyon na kinakaharap ng bansa. Ayon kay spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, buo ang suporta ng AFP sa kampanya laban sa korupsyon ni Pangulong Marcos Jr. at nare-respeto rin nila ang pananaw at salooban ng mga sundalo hinggil dito. So, sinusuportahan po ng AFP ang laban sa korupsyon ni Pangulong Bongbong Marcos, no? At sila po ay mananatiling apolitical, no? Kaya doon sa mga nagpapabagsak, no? Mga kaibigan sa ating gobyerno, wala kayo, no? Mga kaibigan, dahil sinusuportahan po ito ng AFP, ang ating Pangulo, no? Okay. Okay. Okay na, mga kaibigan. So, ito pa. Ito, isa pa, no? Balita. Si Secretary Vince Dizon ay sumulat, no? Meron siyang sulat. Ang DPWH Secretary Vince Dizon ay sumulat kay Anti-Money Laundering Council or AMLAC Executive Director Attorney Matthew David para mag-request ng freeze orders para sa mga taong sangkot sa maanumalyang flood control project ng ahensya. Ayan na, mga kaibigan. Ayan na. Yung mga tao, mga kaibigan, yung mga tao na merong involvement dito, no, mga kaibigan, sa mga issue ng flood control anomaly, no, sa ahensya ay meron na silang freeze orders, mga kaibigan, no? Nag-request na po ng freeze order itong si Secretary Vince Dizon sa AMLAC. Yan na. So makikita natin, mga kaibigan, na talagang todo-todo na itong ginagawa ng administrasyon ng ating Pangulong BBM para labanan itong korupsyon na nangyayari sa mga flood control projects at iba pang mga proyekto na ghost project. No? Kudos sa ating Pangulo BBM. Diba? Okay. Okay. Okay, mga kaibigan, ito, mayroon pong paalala, no? Paalala para sa mga sasama sa protesta, mga kaibigan. O nga pala, mga kaibigan, kita-kita tayo sa September 21. Kita-kita po tayo, no? Ako po ay pupunta sa Luneta. Makikiisa po ako sa dito po sa rally, no? Laban po sa korupsyon, no? Dahil meron po itong blessing sa ating Pangulong Bongbong Marcos, no? Na bibigay po siya ng blessing na yung mga tao ay pwede namang pumunta, no? Lalong-lalo na yung mga kanyang mga
supporters, pwede po tayong pumunta sa Luneta at makiisa anti-corruption, mga kaibigan. Dahil ang sabi nga po ng Pangulo natin, kung hindi lang siya presidente, nandun din siya. Sasali din siya sa rally anti-corruption. No? So, pupunta po ako sa Luneta para po makiisa sa rally anti-corruption. Pero meron po ditong paalala, mga kaibigan, sa mga sasama sa protesta. Sabi po dito, naglabas ng public safety reminders ang National Capital Region Police Office para sa mga nakikibahagi sa mga kilos protesta sa Metro Manila. Una, siguraduhin na may permit mula sa lokal na pamahalaan ang pagtitipon. Pangalawa, magtipon lang sa mga lugar na pinapayagan gaya ng Freedom Parks. No? Pangatlo, sumama lamang sa lehitimong grupo na hindi ka ipapahamak. Pang-apat, huwag hadlangan ang sasakyan at mga tao at sumunod sa batas trapiko. At panglima, alamin kung saan matatagpuan ang Police Assistance Desk at First Aid Station. Pang-anim, ipaabot ang saloobin sa mapayapa at tamang paraan. Pang-pito, laging maging maingat at bantayan ang sariling kaligtasan. At pang-walo, ipinagbabawal ang pagdadala ng anumang sandata sa loob ng pagtitipon. No? So yan po mga kaibigan, no? Pwede po tayong pumunta sa September 21. Makiisa po tayo sa laban sa korupsyon, mga kaibigan. Dahil kailangan po na ipahayag natin na tutol tayo sa korupsyon na nangyayari nito, no? Sa mga flood control projects na ito, no? Yan po mga kaibigan. At ang ating pong Pangulo ay sinusuportahan po ito, no? So, basta lang merong tamang merong permit at saka nandun tayo sa tamang venue, di ba? Yan po mga kaibigan. So mga kaibigan, pakinggan lang natin yung sinabi ni Lustay. Ito po si Lustay, no? Meron pong pahayag si Lustay. Kasi sinungaling na naman. Sinungaling po si Lustay. Number 1 sinungaling, no? How do you react to criticisms about your travel expenses when you don't bring home travel investment venture? I'm sorry, again, wala akong kinuha pera ng gobyerno sa mga biyahe ko abroad. Ma'am, how do you react to criticisms about your travel expenses when you don't bring home travel investment ventures? I'm sorry, again, wala akong kinuha pera ng gobyerno sa mga biyahe ko abroad. So yan po ang sabi ni Lustay. Wala daw siyang kinuhang pera ng gobyerno sa travel niya abroad. Pero umamin ang Office of the Vice President na galing sa taxpayers' money ang mga ibinabayad, no? Magkano yon? 7 million something ang ibinayad sa mga close-in security. Security niya, mga bodyguards. Taxpayers' money. Biruin mo, pupunta ka sa iba-ibang bansa, maninira ka sa gobyerno, maninira ka sa Pangulo, sisiraan mo ang turismo natin. Personal mo yan. Personal mo na gawain, hindi working visit. Pagkatapos, tayo ang magbabayad. Taxpayers' money. Habang wala tayong benefit sa kanyang mga travel. Nasira pa nga ang gobyerno sa travel niya Lalo na nung nasa South Korea siya. Nasiniraan niya ng gusto ang gobyerno natin at ang Pilipinas. Sabi niya sa lahat daw ng napuntahan yung mga bansa, ang dami daw, ang gaganda. Wala daw sa kalingkingan ng Pilipinas. So, yung mga sinasabi niyan, ang dami niyang sinabing paninira sa gobyerno, mga kung ano-ano mga binibintang niya sa gobyerno, sa Pangulo, na pick up lahat ng South Korea. Media ng South Korea. At yun nga mga kaibigan ay hindi naging maganda. No? Hindi siya naging maganda ang resulta. Kaya itong Vice President na to, wala po siyang nagagawang maganda sa Pilipinas. Ginigisa tayo sa sarili nating mantika, pumupunta siya sa iba-ibang mga bansa, nag-world tour pagkatapos tayo ang nagbabayad ng kanyang security. Diba? So, ginisa tayo sa sarili nating mantika. Makapal ang kanyang mukha.
Yung masasabi ko sa kanya, sobrang kapal ng kanyang mukha. Tingnan yung itsura niya ngayon, guys. Tingnan yung itsura niya ngayon. Nangangapalalo ang mukha niya. Lalo siyang tumataba kasi kumakain, no? Kumakain sa taxpayers' money. Sumusweldo, pero hindi nagtatrabaho. Kitang-kita mo mga kaibigan ang kurakot. Diba? Ganyan ang mga taong kurakot eh. Nananaba yung mga mukha, pagkatapos